Start reading from verse 1. For the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with his laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise. In about the 11th hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye there, here, all the day idle? They say unto him, Because no man hath hired us. He said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. So when even was come, the Lord of the vineyard said unto the steward, Call the laborers, and give them the hire, beginning from the last unto the first. And when they came, they were hired about, and when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. But when the first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good man of the house, saying, These last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that thine is, and go thy way. I will give unto this last even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil because I am good? So the last shall be first, and the first shall last. For many be called, but few chosen. Yes, Lord, once again as we have read these words. Father, once again I pray. Speak into our hearts, reveal these words to us. Make thyself known unto us through these words more and more, Lord. We want to see you clearly in a looking glass. Help, God, our understanding. Help our minds to comprehend. Hallelujah. We commit unto thee, Lord, our whole being, to these words, O God, that we have read. For your glory, Lord, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. You may be seated. So, once again, we have used this chapter in our previous subject or preachings about the kingdom of God, about the talents. Meron lang akong gustong iba pang makita dito, bawat isa sa atin. Because I believe it will help us to realize, to become more trustworthy and faithful on our stewardship. Maging tapat, maging totoo sa ating pagiging katiwala. Remember, sabi niya, the kingdom of heaven. So we are a household, we are as stewards
Tandaan natin ito, we are as stewards of the kingdom of heaven or the kingdom of God. By the way, mukhang maganda. Hindi sila sintonado. Okay, so balik tayo. Patalastas lang yan. So we are as stewards in God's kingdom. Tanda natin yan. Tayo ay ginawang katiwala. Just like I've said a while ago, God handed that to us. Binigay sa atin yan. Pinagkatiwala sa atin. Kaya nga, dapat tayo maging masaya. And sabi niya ito, He agreed with the laborers for a penny a day. So kumbaga, ang ating Panginoon ay nakipagkasundo sa atin ng tamang kabayaran. Okay? Okay. Listen to this. Sa maniwala kayo at hindi, ang Diyos ay laging sinasabi, may principle. Sa kanyang mga salita, God always has a principle. God has always a rule. Sabi nga ni Paul, if a man does not work, he should not eat. Ang tao kapag hindi magtrabaho, hindi kakain. That's simple principle. Diba? Pero iba sa Pilipinas, kahit walang trabaho, lumalamon. Diba? Pero sa salita ng Diyos, ang liwanag, ang taong hindi nagtatrabaho, dapat hindi kakain. Okay? That is the Word of God. Salita ng Diyos po yan. Now, God agreed, sabi niya, He agreed with everyone a penny a day. So, sa hindi alam nitong mga tao, when the whole householder talked to each every one of them, kinausap sila, of course, iba-ibang grupo yon. Hindi na sinabi sa kanila na ganito ang ibinigay ko sa inyo, sa kanila, pero kayo dahil mas nahuli kayo, mas kukunti lang. Hindi. Kundi pantay-pantay, pare-pareho. Di ba? Bakit? Una sa lahat, we just have to a while ago na isa lang ang tinanggap nating reward. That is eternal life. We all receive, God agreed with us or promised us eternal life. No more, no less. Pero, anong sabi ng Panginoon? I have come that they might have life, life abundantly. Masaganang buhay. Everybody say, masaganang buhay. Kaya kung hindi tayo nabubuhay ng masagana, something wrong. Yes. Something wrong sa atin. Hindi sa Diyos na yan. Nasa atin na ang mali. Because that was the promise of God. I give them life, life abundantly. Masaganang buhay, nag-uumapaw na buhay. More than enough na buhay. Kaya natin kinakanta, you are more than enough. More than enough. Jehovah Jireh, my provider. So kung tayo hindi nabubuhay ng masagana, there's something wrong along the way. Yun ang hanapin natin. Amen? Lord, you promise us that you give us abundant life.
Hindi tayo kagaya ng mga mananampalataya noon na yung lagi kong sinasabi, ulay magay buikos natin, waday buiko daya. Kahit wala akong bahay dito dahil may bahay ako doon. Hindi ganun yun. Sabi ng Panginoon, maging sa buhay na ito. Ang mga nag-iwan sa kanilang mga mahal sa buhay, makakasampung ng mas marami pa dito sa buhay na ito. Yung mga umiwan ng tahanan, makakasumpong ng tahanan ng mas marami pa sa buhay na ito, hindi doon. Tandaan natin yan. Huwag tayong masyadong advance. Nandito pa tayo sa katawan, kumakain pa rin, natutulog pa rin, naliligo pa rin. Hello? Yes. Gusto mong maligo walang sabon? Ha? Pawis na pawis ka? Nagtrabaho ka? Maligo ka walang sabon? Sige nga. Oh. Di ba lagi natin sinasabi, God already given us all things pertains to this life? Lahat ibinigay sa atin. Sabi nga, alam ng Diyos ang pangangailangan natin. At kung may mga pagkukulang, may mga kakulangan, nasa atin yung kakulangan. Tandaan natin yon. Nasa atin ang kakulangan. Remember us, and it shall be given, seek, and ye shall find, knock, and it shall be open. Nandyan lang yan. Nasa atin na yun na maghanap. Nasa atin na yun na magtrabaho. Ngunit tandaan natin ito. Ang isa pang principle, huwag niyong kalilimutan ito, ang magtanim, may aanihin. If you sow, you shall reap. Kailanman hindi ka mag-aani kung wala kang itinatanim. Kailanman hindi ka tatanggap kung hindi ka magbibigay. That's the principle. If you give, you shall receive. Mga simpleng principle yan. If you give, you shall receive. Yan mga simple na principle. Seek ye first the kingdom of God, all His righteousness, all these things shall be added unto you. Hallelujah. Yun lagi ang principle ng ating Panginoon. Okay. So sabi niya, He agreed with the laborers for a penny a day. He sent them into His vineyard. He went out about the third hour and saw others standing idle in the market. Idle. Ano ang ibig sabihin ng idle? Hindi gumagalaw, hindi kumikilos. Umaandar, pero hindi umaabante. Oh! Ano ginagawa nyo dito? Kasi Panginoon, walang gustong umupa sa amin. Walang gustong umupa sa amin. Bakit kaya? Bakit ayaw kang upahan? Bakit ayaw kang kunin na trabahador? Sabi ng Amerikano, why should I hire you? Bakit kailangan kitang i-hire? Kaya nandun lang sila sa plaza, tambay-tambay, kasi walang umuupa. Walang kumukuha sila sa kanila na magtrabaho. Alam niyo na ang ibig sabihin niyan. Diba? Yan ang problema. Why? Bakit walang gustong umupa, kumuha na trabaho? Ibig sabihin, una-una, hindi maayos ang trabaho. Not a good steward. Gusto niyo bang kunin na karpintero? Ang alas 3 pa lang ay relo ang tinitignan? Nagbayagan na yan. Alas 5? Yung tuno ng alas 5, alak 5 na naman. Woo!
Gusto niyong kuning trabaho yan? Sa halip na martilyo ang hahawakan, sigarilyo muna. Gusto niyong trabahador yon? You see? I'm just giving you an example. Kaya walang kukuha sa amin, Panginoon. Marketplace 7 eh. Walang gustong umupa. Pero, ang Diyos mahabagin. Kasi ganun tayo dati. Iwan ko lang pero ganun ako dati. Totoo yun. Sasakay kami ng jeep ng Trinidad. Sasadyain ko doon ako sa likod ng driver, taga-abot ng pamasahe. Hindi mahahalata na hindi ako nagbayad ng aking pamasahe. Kasi taga-abot ako. Hello! Ako lang yun! Hindi kayo yun! Akala nung driver, nagbayad na ako. Kasi ako taga-abot ng pamasahe. Mama, bayad! O, bayad. Bayad. Didinggoy kami dati sa ordanita ng mga bawang. Bibigay namin doon sa tag nito. Nagtitinda ng mani. Bibigyan kami ng mani. Hindi ko may kwento sa inyo kung ano ang mga kalokohan ko ginagawa. Ako yun. Hindi ako karapat-dapat. Pero ang Diyos mayaman sa habag, mayaman sa awa, sa biyaya. Walang umuupa sa akin, pero kinuha niya akong trabahador niya. Halika! Walang umuupa. Akala ako, sige. We used to be useless. We used to be idle people. Binigyan tayo ng bahagi sa kanyang kaharian. Dito sa kaharian ng lupa, wala tayong puwang. Binigyan ka ng Diyos ng puwang sa kanyang kaharian. Hello? Hindi ka ba dapat masaya dyan? Wala pa akong marinig na mag-praise the Lord. Hello? I tell you, yung trabaho mo na yan, yung position mo yan, maaring bukas mawala yan. Hindi kita binabalaan. Pero ang Diyos na tumawag sa atin, hello? Alam niya, hindi tayo karapat-dapat. Kaya ngayon kanina, who is worthy? God made us worthy. Ginawa tayo ng Panginoon na karapat-dapat. Binigyan ka ng bahagi, binigyan ka ng lugar sa kanyang kaharian. Bawat isa sa atin. Halika, sabi niya, punta ka doon, magtrabaho ka. And remember, lahat ng ating ginagawa, listen to this, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, huwag burain ninyo sa kaisipan ninyo. Yung maling kaisipan, maling mindset, kung para sa Diyos libre, walang libre. Lahat may bayad. Hindi ka pagtatrabahuin ng Diyos na libre. May bayad yan. Lahat ng ginagawa mo sa Panginoon, may reward ka. Hindi kagaya nung nagtumaya ka ng loto, pag lumabas yung number waiting, nanalo ka. Hindi ganun ang Diyos magbayad.
Anong sabi niya sa Malakay? I will rebuke the devourer. Kung maging tapat ka na stewards, yung sinasabi ko, sa halip na tanggalin ka sa trabaho mo, mapopromote ka pa. Why? God is a rewarder. Walang libre. Natatawa ko na. Oh, Pastor Daniel, agbayad today ta, ito no panghukuman, ilaklako na dyan CD. Libre ba yung CD? Did I get the CD free from the store? Did I get the songs in the studio? Magkanong binayad ko doon? 100,000. Tapos bibigay kong libre? Ano ka? Sinuswerte? Binigyan tayo ng talento ng ating Panginoon. Libre! Tatawagin mo ako? Sisirimonyan yung kasal mo sa Batangas, sa Cavite, sa Bicol? Libre? Hello? Tapos uupahan mo yung mga bakla ng 100,000? Ako na kakasal sa'yo? Ako na magbabasbas sa'yo? Libre? Ano sa tingin nyo? Is that not fair? Is that fair to God? Kalokohan. Diba? Magkano itong, ano nyo? 120 yan, Pastor. Ha? Pag uwi namin, pinabulsa, ang kapal. Wow, praise the Lord. May pangkain sa daan. Naku, nung binuksan 2.5, tig 100. 120,000 ang binayad sa coordinator sa mga bulaklak. Yung ibinigay na love offering pa daw yun. May love kaya doon? 2,005 kumpara sa 120,000. Hello? Is that okay? My goodness. Alisin nyo sa isip nyo, walang libre sa Panginoon. Lahat may bayad yan. Sabihin, libre. Ano yung dugo ng Panginoon ay binayad sa kasalanan natin? Libre ba yan? Hindi libre. Maling ano yun, maling kaisipan yun mga kapatid. Kung sa Panginoon libre. No, walang libre sa Panginoon. Tandaan mo yan, lahat ng gagawin mo para sa Panginoon, may bayad yan. Di ba sinasabi natin, kung ano yung ibinigay mo, yun din ang sukat na ibabalik sa'yo. Libre ba? Ibabalik din sa'yo ng mas marami pa. Hindi libre. Everything you give to the Lord will be given back to you, pressed down, shaken together, running over. Yan ang sinasabi ng Panginoon. I have come that I may give him life in life abundantly. Kaya tingnan natin, maging ang ating sabi nga, we are accountable of our salvation. Of that eternal life that was given to us. Of the gift, of the talent that was given unto us. And let us remember, wala tayong kwenta dati. Pinulot lang tayo sa kasalanan. Marumi. Mga basahan. Nilinis ka. Ginastify ka. Hinugasan ka para magamit. Sino sa inyong gagamit sa baso na pinulot sa putikan? Na hindi pa huhugasan? Di ba? Hindi tayo nag-effort. Andun lang tayo sa plaza. Tatambay-tambay. Dinadaan-daanan. Di ba gano'n kasi sa mga ibang bansa yan eh. Maging dito sa plaza. Sa totoo lang, may mga nakatambay dyan na mga karpintero, mason,
na naghanap ng trabaho. Minsan, sinasabihan ako, baka damo nga pagtrabahoan, pastor. Totoo yan. Pero kung tinaan natin yung buhay na ganun tayo dati, tapos binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. When the evening was come, so the Lord of the vineyard said unto his steward, call the servant. I call the laborers and give them their hire, beginning from the last unto the first. You see? Hanggang sa una, hanggang sa huli. God is counting every hour we spent for Him. Every minute that we spent for Him. Every prayer that we spent for Him. Everything. Hindi pinapalagpas ng Diyos yan. Alam ng Diyos lahat ang ating mga ginagawa. And He is faithful. In the book of Revelation, di nyo napansin sa bawat church ages, there is always a reward. Libre ba? Laging mayroong reward, kapatid. Laging mayroong reward. Hindi yan libre. Bear that in mind, mga kapatid. Now, of course, alangan namang babayaran ka ng 5 oras na 1 oras ka lang nagtrabaho. Di ba? Kung ano yung pinagtrabaho natin, kung ano nga yung ibinigay natin, yon din ang babayaran sa atin. Ganon katapat, ganon ka galing ang Diyos. We're talking about stewardship. Hindi naman ituturo ng ating Panginoon sa ating ang pagiging stewards na siya mismo hindi niya ginagawa. Amen? Jesus Christ Himself, iinano niya yan bawat isa sa atin. Now, mayroon lang akong ano dito na sometimes attitude. Sometimes, meron tayong mga maling attitude. Lahat tayo, maging ako. Walang lagpas. We know the story, na ulit-ulit natin na babasa yun. Itong mga laborers, yung iba nagreklamo, di ba? Kasi ang nasa isip nila, halimbawa sa atin, 8 hours a day work, di ba? Dapat 8 oras. So, maaaring sabihin natin, yung nauna, tinawag sila alas 8. Di ba? Natapos sila alas 5 or alas 5. Alas 5. Okay, sauran na. Itong mga nauna, of course, that is the standard time. Okay? So sometimes, sa mga tao, gusto nila, mas mataas ang bayad nila kasi nga, nagtrabaho ng walang oras nga naman. Pero, listen to this. Yun nga, kanina, isa lang ang reward na binigay sa atin. Eternal life. Alam nyo kung kaya yung bandang huli, sinabi niya, di ba, may nauuna na nahuhuli. May nahuhuli na nauna. Now, sometimes, siguro, dagdag ko na rin lang, in the division of work, yung kung makatulong sa inyo ito, in the division of work, sometimes, we are looking at the work or the hour or the standard. Yun yung tinitignan natin. Halimbawa, minsan nagpamasaya ako sa Marlica, nagpahilot. 2 oras.
back then, I think whole body sa kanila doon sa Maharlika, mga bulag ay 450. Or 300 ata yan. 350. Doon sa tabi ng nagre-repair ng cellphone. Doon sa may harap. Doon sa ano. Tapos, may nagpa-repair ng cellphone doon sa repair shop. In just a few minutes, inayos ng repairman yung cellphone. Magkano? 1.5. Sabi nung bulag, mayat piman dagiti agri-prepare cellphone ngay. Mano lang ang minutos kat 1.5 kano bayad. Samantalang natayo ngay nga 2 nga oras kat 300 kano nga. Kung isipin mo, kung titignan mo, unfair, di ba? Unfair. Sabihin mo ng 30 minutes nagtrabaho yung cellphone repair, 1,005. To compare with the 400 na 2 oras. What's the difference? Sige, tingnan nyo. Ano sa tingin nyo ang pinagkaiba? Hindi oras yun. Mas madali nga yung cellphone eh, mas mataas yung bayad eh. Samantalang yung mas mahirap ang trabaho, mas matagal, mas mababang bayad. Anong pinagkaiba? That's right, skill, talent. Hindi yung trabaho ang binabayaran mo doon. Kahit anong gawin mo diyan sa cellphone mo, kahit anong gawin mo diyan sa laptop mo, kung hindi ka marunong mag-repair, hindi mo magagamit. Itong, hindi sa pagmamayabang, 65,000 na ito, na laptop, pag nagpalya yan, dadalhin ko yan sa repair shop, check upin, at sasabihin sa akin, 10,000 sir. Isusugal mo ba yung 60,000, 65,000 sa 10,000? Wala kang magagawa eh. Ang problema minsan, hindi lahat ng nagre-repair pare-parehas ng galing. Limbawa, ito totoo itong nangyari. Meron kong kaibigan talagang genius ata ito sa computer. Dinala ko sa shop. Kaibigan ko sa Portabaga. Nandun yung mga technician. Wala, hindi nila kaya. Nagkataon na nandun yung kaibigan ko. Apay, pastor, ano niya problema? Kastoy nga rin, bro. Kitak man. Binuksan niya. Kinuha yung USB niya na nandun yung kanyang mga software. Sinalpak. Tikat. Oh, may atin, pastor. Meron mo. Gulat yung mga technician na nandun sa shop. Hindi nila kaya. Mabuti nagkataon na nandun yung kaibigan ko. Kung may mga problema kayo, ina-advertise ko yun. Hindi nga. One time, ano yung computer, yung laptop ko ulit? Na virus. Nako, yun uli, kinuha yung USB niya. Sinalpak, nako, nagka-duty virus na, pastor. Dagito yung dati aglalamang ngay, dagito yung nalay nga virus ngay. Ay, so kaya, kitam ka di, nagka-duha. Yung sa shop, hindi nila kaya. Ha? Dinalusan na. Dinagmayat man din. So, hindi yung kanang binabayaran doon, hindi yung oras. Hindi yung trabaho, kundi yung uri ng trabaho.
Yung kaibigan kong motivator speaker, Resurrection by name. 20,000 pinakamurang araw niya. From 8 to 5. Cheapest. Ano lang yun? Parang giveaway lang niya sa mga kaibigan, sa mga church, sa mga Christians. 20,000 a day. Mag-motivate lang. Yun yung sinasabi ko, bibigay sa amin yung mga module niya. Bayaran namin siya ng 50,000. Pwede na kami under the name of his company. Mag-train kami. Kung gustuin ko yun, pwede. Magbayad lang ako sa kanya. Pero could you imagine 20,000. Pilipino ka pa yun. A day. Anong binabayaran mo doon? Oras ba? Hindi. Magkano ang minimum ng laborer sa isang araw? Dito sa Baguio. Magkano? 400. Ikaw na halo-halo ng simento, nagbuwala. Samantalang siya, sasalita lang doon, ang ngayon ang pagiging accountant. Ano lang yan cash in, cash out lang yan Tuturuan kayo maging accountant isang araw. Yung 20,000 na ibabayad mo sa kanya isang araw, kung mag-aaral ka ng accountancy sa school, sa university, ilang taon? Ilan? Magkano enrollment? Nakita niyo ibig sabihin? Kaya minsan tayo, pag hindi natin alam yung mga ganong sistema, nagninamot din. Hindi mo alam yung yung makukuha mo doon, mas higit pa. Hello? Hindi ako nagpaparinig mga kapatid, pero talagang pinaparinig ko. Sabi ni Apostol Pablo, nagtanim kami sa inyo ng mga espiritual na bagay, may karapatan kami umani sa inyo ng mga material. Amen. Yes. Nabasa niyo na ba yun? Ang itinatanim namin sa inyo, buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, meron kaming karapatan umani sa inyo ng mga material. Kung talagang, kung titignan mo yun, pero yun nga sabi ni Apostol Pablo, pero hindi ko ginagamit ang mga karapatang ito. Pero yun ang dapat. Okay? Ang gusto ko dito makita natin, yung mga laborer na yun, tinitignan nila yung standard Kaya akala nila, mas matagal kaming nagtrabaho. Hindi nila nakikita yung... So my point there is, hindi mo alam kung ano yung specialty ng ibang tao. Di ba? Bakit nangangailangan pa ng trabahador yung Panginoon? Baka kailangan niya doon ng engineering? Baka kailangan niya doon ng architect? Hello? Kasi magpala lang yung nandoon. Hindi alam magbasa ng plano. Kailangan niya nang magbasa ng plano. Kaya kahit kunti lang yung trabaho, babasa gano'n ng papel. Ba't parehas ang bayad? Kaya sabi ni Brother Branham, alam niyo ang communist nanggaling sa Biblia, sa Acts. Di ba? All things in common. Parehas. Sabi ng ate ko sa Sweden, manager ka man o janitor ka sa isang kumpanya, parehas ang sahod. Hello? Manager ka, rirespetuhin ka, susundin ka ng mga staff mo, pero ang sahod pareho. Bah, sabi ko, gusto ko yan. Nuang kailang apan panunutan, uri ka gurguradak, napanak ka dyan. Hindi nga.
Alam ng Panginoon yan. Natitimp ako minsan. Sabi ko, punta na lang kaya ako doon. Ang maganda sa Sweden, kahit TNT ka, susuportahan ka pa ng gobyerno, bibigyan ka pa ng bahay. Ha? Saan ka nakakita ng... Pero hindi ko kayo hinikahit mag-TNT doon, ha? Hindi ko nga kayo iniwan, huwag niyo akong iwanan, ha? Ganun daw doon. Kaya nagtatampo daw yung mga taga mismong citizen kasi kung may TNT, lalo pang sinanon kasi kulang sila ng populasyon. Mas marami pang sa mas marami pang mga topa, mga baka, mga hayop. Parang sa saan yun? New Zealand. Kasi yung sistema nga na isa, dalawa anak. Di ba? Kaya hindi sila ma-populate. Okay, ba't mapunta tayo doon? So, ganun yun, mga kapatid. And then the other problem there is that ikinukumpara nila ang kanilang sarili sa iba. Mas magaling kami, mas marunong, di ba? Bakit ganun ngayon? Tandaan natin lagi sa Panginoon, bagamat iba-iba yung pagkatawag natin, pare-parehas lang tayo. Hello? Walang mataas, walang mababa. We're all the same. God is not a respecter of person. Amen? We have different calling, we have different work, but we are all the same in the sight of God. Sabi nga sa mga ministers sa amin, do not be as lords over God's heritage. Huwag kayong maging parang Panginoon. Di ba? Sabi nga niya, kung sino yung akala niyong mas siya yung magiging servant. Yung sinong akala niya, yung sinong parang pinakamagaling, let him be the servant. At kung sino yung pinakamalit, yun yung mas lalim yun yung iangat, di ba? Oh. So, pag yun ang attitude ng tao, tumitingin siya, tagal na akong mananampalataya. Ako na yatang pinakamatagal dito sa church. Ha? Tapos, mas magaling pa ako kaysa kanya. Amen. Hindi kagaya ng iba dyan. Yun ang maling mga attitude. Praise the Lord, walang ganito dito. Walang ganon dito, no? Kahit ikaw pang pinakamatagal, tutulog-tulog ka naman. Hello? Yang dami mong napalampas. At mayroon, sometimes yung mga maling perception, mga maling expectation, mga maling akala. Hello? Ano yun sabi niya? Maraming namamatay sa maling akala at maling pananaw. Sometimes doon tayo nagkakamali sa pananaw, sa paningin. Kaya kung tingnan ninyo si Sister Amy, nasaan ka? Sa taas, parang pumasok ka. Ang liit-liit na nga, may timpa, hindi siya inano ko Hello? At kung titignan niyo siya, kami kasi noon, may mga joke-joke kami. Siguro, hanggang karkararag, hindi ibing ka, di matit ka. So hanggang nga dumakul. Pag natin Sir Amy, dumadaan siya ng matinding pagsubok ngayon. Sa totoo lang. Kaya kung tingnan niyo siya na parang bugnutin, huwag kayo mag-aakala na
Iniisnab ka or ano. Hello? Or tinatarayan or sinisimangutan ka. Intindihin mo yung tao, mabigat ang pinagdadaanan. Hello? Tama, mali. Kasi minsan nakaano tayo sa ano. Now, dito naman, meron tayong problema. Talaga. Yung dalawang klase naging productive. Amen? Tumanggap ng 5, umani ng 5. Tumanggap ng 3, umani ng 3. Yung tumanggap ng 1, itinago. Ang tawag doon, non-productive. Walang pakinabang. One time, usapang parable, another parable. Yung puno, hindi namumunga. Sabi nung caretaker ng steward, Panginoon, putulin ko na lang kaya ito, bunutin ko kaya ito, hindi namumunga eh. Huwag, sabi ng Panginoon. Ang gawin mo, abunuhan mo. Diligan mo ng gusto. Abunuhan mo ng gusto. Linisin mo ng gusto. Pero kung ayaw pa rin talaga mamunga, listen to this, ha? Pagkanggan nito. Pero kung ayaw pa rin mamunga, tikpasin mo na. Nakakasikip lang sa lupa. At alam ng Diyos yun kasi ang totoo niyan, yun pala baliktad, yun palang Panginoon ang nagsabing tigpasin. Pero sabi nung nag-aalaga, pwede bang hayaan mo muna na i-cultivate ko muna, ganito muna. Pero kung talagang ayaw mamunga talaga, tigpasin na. Si Moses, bilang katiwala ng Panginoon, nung sabi ng Panginoon, lahat ng mga taong yan papatayin ko. Wala na silang ginawa kundi magreklamo. Anong sabi ng Panginoon, ay ni Moses, Panginoon, kung maaari, huwag. Kung mayroong dapat mamatay, ako na lang, Panginoon. Ginamit ng propeta namin sa standing in the gap. Tumayo si Moses sa gitna. Papatay na sana uli lahat. Sila na nga lang ang natitira, Panginoon, papatayin mo pa. Baka pwedeng ako na lang kahit ano, akuin ko na lang yung kanilang kasalanan. Ako na lang patayin mo, Panginoon. Di ba nasabi ko sa inyo noon, kung tigpasan lang ang usapan dito, marami na akong tinigpas sa inyo. Hindi nga, tapatan ito. Marami na akong tinigpas sa inyo. Kayo na nga itong tinuturuan, kayo pa itong magtatampo, kayo pa itong magagalit, may ganang magalit. Tinigpas ko na sana kayo. Pero umasa pa rin ako sa Panginoon na magbubunga kayo kahit paano. Listen to this. Sa maniwala kayo at hindi ko kayo bibigyan ng trabaho na hindi ko alam, na alam ko na hindi nyo kaya. Kaya ako bibigay yung trabaho sa inyo dahil alam ko kaya nyo. Ngayon kung ayaw nyo, wala na akong magagawa. And I want to motivate you. Minomotivate ko kayo. Tinuturuan ko kayo. Sinasanay ko kayo. Ngayon kung ayaw nyo, wala na akong magagawa. Ngayon bahala ng Panginoon kung siya ang magtitigpas sa inyo. Tapatan na pangungusap. Because it's every one of us, bawat isa sa atin,
We are given. Mga idol lang tayo dati. Tinitignan ko yan sa sarili ko. Idol lang ako dati, walang pakinabang. But God gave me. Kaya, I want to be productive. Gusto kong maging mabunga. Gusto kong magbunga. Gusto kong gumawa para sa Panginoon. Because I was only just given, we are only just given the opportunity in God's kingdom. Mayroon din yung unjust. Nabasa natin kanina, di ba? Sa halip na magsisi, sa halip na ayusin ang sarili, ganitong gagawin ko. Talagang wala kang magawa sa magulang, ano? Gugulangan talaga. Walang ganun na tunay na mananampalataya. Ewan ko kung naintindihan natin yung magulang. Tagalog kasi yan eh. Yung nanlalamang. Yung lagi lang gustong siyang nakalamang. Ultimo Panginoon niya, gustong lamangan. Kaya pag sinabing magulang, ibig sabihin yan, tuso, yung gustong nakakalamang lagi. Yun yung unjust, hindi matuwid na steward. Mapang-abuso, abuser. Yan ang negative na attitude. Binigyan na tayo ng pagkakataon ng Panginoon, mga abuso pa tayo. Hindi, wala sa totoong tunay na mananampalataya yan. Amen? Unfaithful. Ganun. And then, yun, friends of mammon in unrighteousness. Mas mahalaga sa kanya ang pera. Mga kapatid, seek ye first the kingdom of God. That's very simple. I tell you, pag ginawa natin ito mga kapatid, maging tapat tayo at hindi tayo pinagpala ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, challenge ito eh. Kaya ganito ako mga kasi gusto ko makita natin yung talagang totoo. I-prove natin kasi yun ang hamon ng Panginoon. Prove me. I-prove natin ang Panginoon. Subukan natin ang Panginoon. At kung hindi naganap ang kanyang salita, lahat na tayo, umalis na tayo ito. Ako mismo. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon na magtuturo ng mga ngaral. Kung hindi tunay ang salita ng Diyos, ako mismo, hihinto. Sa pangangaral, mas marami pa, baka kung siguro magtrabaho ako sa labas, papatulan ko na lang yung magiging counselor. Hello? Ano sa tingin nyo? Magka-counselor ako, hindi na ako magpapastor? Ha? Ano? Mag-counselor ako, hindi pala totoo ang salita ng Diyos. Pag nag-sermon pa ako, magagalit pang tao sa akin. Mag-ano na lang ako, mag-politika na lang ako. Mira, ministers meeting namin sa Angeles, sabi ng isang pastor, bakit hindi ka pumasok sa politiko, pastor? Ha? Itsura ba akong politician? Bagay mo, pastor. Ha? Munti kong review ko, get thee behind me, Satan. Tatawa ko sa sarili ko eh. Parang get thee behind me, Satan. Sa isip-isip ko eh, get thee behind me, Satan. Tumatayong lahat, mga kapatid. Hindi pa tayo tapos, ha? Second part pa lang yun. But you know, God is faithful. I believe with all my heart. Pag may mga dumarating na mga ganong tukso,
sa akin, isa lang ang sinasabi ko. Dati lang akong nasa putik. Dati lang akong nasa lusak. Binigyan ng biyaya ng Panginoon. Kung tatalikuran ko ang pagkatawag na ipinagkaloob sa akin, ako na si Judas. Ako na si Judas. Pinagkanulo ang Panginoon ng 30 piraso ng pilak. And by God's grace, sa biyaya ng Panginoon, kaya sinasabi ko wala akong tiwala sa sarili ko, pero sa biyaya ng Panginoon, subukan kong maging tapat. Subukan kong maging tapat sa kung saan ako itinawag ng ating Panginoon.